salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Bunyog, halika na, kasama ka. Bunyog. Yan, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Live na naman tayo. Kulik Soliman, ang malupit sa katotohanan. Ang daming eksena po, no? Kayo ba'y napapadami ng kain ng popcorn? Ang dami pong eksena na ngayon ay sunod-sunod po na lumilitaw. Matindi po ang mga kabanata dito sa sa pamilya, ano ba pamilya to? Pamilya Magna, no? Sa pamilya killer. Dito po sa mga Duterte, sa mga Duterte, dito kay Sara Duterte, kay Canor Duterte, si Bato, nako, ang dami po mga eksena. Isa-isahin natin yan, Ang dami po talaga mga mga pangyayari, mga mabilis na mga pangyayari, kung saan ay talagang habang nagsasalita at kumukuda itong mga Duterte, lalo po silang nababaon sa kumunoy ng kahihiyan, sa kumunoy ng kriminalidad. Naku, grabe po. Talagang wasak kung wasak, di ba mga kabunyog, mga kababayan? At sinabi po, matindi yung speech ni Marcos Jr., ni Bongbong Marcos, papalag siya. Pinapalagan na po talaga ni Marcos Jr. Noong una, itong si Bongbong Marcos nung una, tahimik lang ito. Mas ang bumibira sila Martin Romualdez, si Lisa Araneta. Pero this time, yung mismong presidente, si Bongbong Marcos ay pumapalag po, at matindi ang palag, Nako, maraming eksena nga. Itong si Sara Duterte ay pinasabpina na ng NBI. Nako, ang dami eksena. Itong si Rodrigo Duterte ay iimbestigahan naman ng DOJ. Para may mga inciting to sedition na panawagan itong si Tandang Canor Duterte. At maraming eksena, itong sila Zuleika Lopez, di ba? Kaya may drama, may action, may horror, may comedy. Ano bang unahin natin mga kabunyog, mga kababayan? Sabi ni Tobats de la Rosa, let's ready to rumble, scramble, di ba? Let's ready to rumble daw ang mga Duterte. Talaga daw hindi natatakot ang mga Duterte. Sabi naman ng mga Marcos, hindi rin kami natatakot. Nag-speech na rin po tong si Martin Romualdez. Talagang sinasabi ni Martin Romualdez, hindi namin papayagan ang mga pananakot, mga pambubuli, siga-sigaan. In a way, ganun po ang mensahe ni Martin Romualdez. At makita nyo dun sa entablado, bumalingbing na rin si Gloria Arroyo. Sumauso pa sa eksena, si Aling Gloria, mukhang bumalimbing na, no? Nagmarcos na si Gloria Macapagal Arroyo. So, ang dami eksena, mga kabunyog. Saan ba tayo magsisimula ng kwentuhan natin? Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Yan, ba't di ko makita ang mga comments? So, batiin ko lang yung mga nanonood ngayon. Sino ba yung mga nanonood, yan, Sir Jimmy De Vera, alam ko nanonood ko. Ba't di ko mabasa mga comment? Dapat naggaganon, So, anyway, eto na nga. Unahin natin yung investigasyon. Dito sa House Committee, hindi nga sa I think hindi sa Quadcom, no? Sa Committee on Good Governance and Public Accountability. Matindi po, talagang nababaon ng todo si Inday Takaw, Bakit po?
kahit alam naman natin na talagang itong mga taga DepEd at saka taga OBP na mga tao ni Inday ay talagang solid Inday takaw sila. Pero talagang nababaon po si Inday sa mga testimonya eh. Dito lamang kay Gina Acosta, na inamin ni Gina Acosta, siyang Special Disbursement Officer ng Confidential Fund, ibig sabihin, tagapamigay ng Confidential Fund, ibinibigay daw dun sa isang security aid or ano ba, tawag yan, security guard or security aid ni Sara Duterte. Doon kay La Chica ba yun? La Chica, police ba yun? Ano ba yun? Doon daw binibigay ang kwarta na Confidential Fund at sinasabi niya, hindi ko na alam ang mga pangyayari, kung saan ginagastos ang pera, kung sinong nakatanggap. Ganon din po yung isa. Yung Edward Paharda naman ng DepEd na nasa OBP na, ganon din ang kwento. So ang tindi po, kaya tinatanong nila Luis Tro ng mga congressman, pwede ba yun na hindi mo alam yung mga pinagbibigyan? Habang yan po ay nasa loob ng Congress at si Inday Takaw nga din, napaupo na doon dahil napanumpa na nga si Inday Takaw, nanlilisik yung mata, no? Ngayon, nagpa-press con si Inday Takaw, talagang ito matindi sinabi niya na yung sinabi niya po na pag siya'y namatay ay kausap niya na yung papatay po, yung papatay kay Lisa Araneta Marcos, dito kay Martin Romualdez, dito kay Bongbong Marcos. Sabi niya pa, no joke. Ngayon, binabawi niya nung in-interview siya ng media, si Sara Duterte. Ang sabi ni Sara Duterte, wala naman akong sinabing word na assassin. Biglang bawi ngayon to. Biglang bawi si Inday Takaw. Pero sabi niya, wala naman daw siyang conditional threat daw yun. Parang gano'n, ano? Revenge from grave, sabi niya. Parang biglang nagmatapang, biglang naging Kasi pinalaga na nga po siya, alam niyang kakasuhan na siya. At anong ebidensya? Yung kanya sinabi. Yung kanya sinabi na handa nang ipapapatay niya yung si Martin Romualdez, si Lisa Araneta Marcos at si Bongbong Marcos kung siya mamatay. So, kinukonsider po yan talaga ng PNP, ng otoridad na active threat po laban sa Pangulo ng Pilipinas. Presidente yan di ba? Mahirap magsalita ng ganun Kaya lang ngayon, binabawi ni Inday Takaw parang sinasabi niya. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin yan na yung mga palusot no? Manang-mana kay Tandang Kanor, talagang anak ni Kanor to no? Maghahambog, magpaparahambugon, maglalastog-lastog. Pagkatapos, pagka na susukol, alam niyo yung nasusukol? Nag-iiba ng statement, sinasabing hindi literal, ito ang ibig niyan sabihin, taken out of context, pero ang liwanag nung sinabi niya na pag siya namatay, may kausap siyang tao. May kausap siyang tao na papatayin itong tatlong si Martin Romualdez, si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos. Ang liwanag nung sabi niya. At sinabi niya, no joke yun. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Bakit kaya wala akong nakikitang comment dito, no? What's wrong with my cellphone, So dito ko na lang tignan, mga kabunyog, yung comment ninyo, Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, na po, talagang tingin ko, tutuluyan na itong si Sara Duterte. Kakasuhan na itong si Sara Duterte. Naalala niyo po, nung panahon ni Rodrigo Canor Duterte, may isang teacher na netizen. Yung lalaking teacher na yon, nag-post siya sa social media Naalala niyo ba yon? Ngayon, ang sabi nung teacher na yon, magbibigay siya ng reward na 50 million Kung sino man lang makakapatay, parang ganon, kay Duterte, no? So, 50 million yon. Although, hindi naman realistic yung threat, kasi nga, sa social media lang pinost ng teacher, bata pa yung teacher na lalaki, hinuli po yun ng NBI Dinakip ng NBI, isinakay dun sa sasakyan, umiiyak pa nga yun yung teacher na yun. At
naglulumuhod dun sa NBI nung sinundo ng NBI at talagang siya'y kakasuhan, di ba mga kabunyog, mga kababayan? So, yun po yun eh. Dahil bakit? Sinabi, bawal po yun sa isang sinasabing presidente. Ha? Si Canor na yun na talagang killer, eh sinabihan ng ganun nung netizen na teacher, and yet yung teacher talagang napahamak siya, di ba? Napahiya siya. O ngayon, anong difference nito kay Sara Duterte? Wala. In fact, mas malala yung ginawa ni Sara Duterte. Kasi yung teacher na yon, natatandaan natin, threat din yon, hinuli ng NBI. Bakit si Sara Duterte exempted ba doon? Hindi rin po. Diba ako, pinapaliwanag ko lang, may nangyari na pong ganyan eh. Diba mga kabunyog, mga kababayan? O yan, mababasa ko ng comment nyo, ayun. Medyo kasi dito sa cellphone ko, ayaw magpakita, hindi ko alam kung bakit. Pero dito, sabi, Ruel Kataring, dapat hindi na pinalalampas silang mag-ama. Edgardo Abundo, sana kunin na siya ni Lord. Buti kung si Lord ang kukuha, di ba? Ha? Sinong Lord ang kukuha, ha? Ruel Kataring, ay Edgardo Abundo. Sabi mo, kunin na ni Lord eh. Baka si Kibuloy ang kukuha sa kanila, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. So, yun nga po. Ang ano rito, hindi to pwedeng i-deny ni Sara Duterte na revenge from grave, legally speaking, delikado siya dito. At ito pa, sabi ko nga, madami eksena. May eksena na din si Tandang Canor, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano naman ang eksena ni Tandang Canor? Nagpa-presko naman. Si Rodrigo Duterte, at sinasabi, si Marcos nga daw, adik. Sabi niya sa mga military, kayo, natitiis nyo ba ang presidenteng adik? Sabi ni Tandang Canor. Dapat umano na kayo, mamakialam na kayo. Pero mo, nagtatawag na po ng kudita pagka ganun yan. Inciting to sedition po yun. Kaya, sinasabi po ng DOJ, borderline sedition po yun. Ibig sabihin, nasa pintunan ng sedition yun at bawal yun. So, iniimbestigahan na rin siya ng Department of Justice. Anong ibig sabihin nito? Kabi-kabila na po. Sabi nga ni Bato, Royal Rumble na daw, ha? Anong masasabi ninyo? Makita nyo naman yung drama naman nila Sara. Kasi lahat ng paraan lahat ng paraan, ginagawa na ng mga Duterte yung drama naman ni Sulaika, na akala mo naman bibitayin na. Hindi pa naman bibitayin Kung makapag drama-drama, kumakapit kay Inday Takaw na ganun. Contempt lang naman yan, sa ospital ka nga lang Ang daming pa-eksena, tapos, ano ba yan, bibitayin na ba yan sa Silya Electrica? Kung ikaw ay isi-Silya Electrica na, o ililital injection ka na, okay kung mag-react ka ng ganun. Contempt charge lang yan ng na kongreso at kagagawan mo naman yan. Tsaka hindi naman yan permanente, lalaya ka naman dyan Di ba, kumbaga, ang tindi nung pa-eksena nila Sara Duterte na parang si Sara Duterte tagapagligtas na ewan di ba? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Tapos to the rescue naman tong sila Tumbongo, si Bato. Mga senador kayo. Ito si Sara Duterte, magtrabaho kayo. Hindi yung pa-eksena kayo dyan. Parang prayer meeting. Akala mo naman may taning na ang buhay na nandun sa kama yung Sulaika Lopez. Nakapaligid, parang pinipray over na hindi mo maintindihan, di ba? Alam mo yung nagpapaawa, pero imbis maawa ka, mabubwisit ka. Di ba mga kabunyog? Gagawa-gawa ng mga katarantaduhan. Pagka na-booking, na-contempt, na-booking, ayan, akala mo naman nagpapaawa. Pero nung gumagawa ng katarantaduhan, ng pagnanakaw, malakas pa sa kalabaw Yun ang mahirap dyan. Alam nyo ang aral sa mga staff ng gobyerno, yung mga tauhan ng politiko. In the end, ang nadidikdik dyan, yung mga staff, yung mga tauhan ng politiko. Yung politiko, pagka ganyan na nagkakabuking na sa nakawan, sa korupsyon, sa pagnanakaw ng pera, pag nagkakabuking na sa katarantaduhan, yung pinaka-principal o yung pinaka-pinuno na nag-uutos dun sa mga staff, yun ang nakakalusot.
At ang nakukulong, itong mga kawawang empleyado, itong mga staff. Oh, kaya kayo ba, naaawa ba kayo kay Zulaika Lopez? Ako hindi ako naaawa eh. Paiyak-iyak, imbis na maawa ka. Simple lang yan eh. Ano ikatatakot mo kung nagsasabi kang totoo? Bakit ka takot na takot? Anong problema? Hindi ka naman papatayin dyan sa loob ng Veterans Hospital. Buti ka pa nga. Kulong na malala ang nangyari sa buhay nila. Si Laila de Lima lang, talagang selda yun. Yung kay Laila de Lima, hindi nga ospital yun. Selda talaga, walang aircon, walang computer. Yan, kung todo bodyguard pa yan, nadadalaw pa ni Inday Takaw. Anong kadramahan, di ba? Kaya imbis na maaawa ka, mabubuwisit ka eh. O, tapos yan, magsasalita si Inday Takaw na pag siya'y namatay, bakit naman ikaw papatayin? Di ba? Kung mayroong mamamatay tao dito sa pangyayaring ito, kayo yun eh, mga Duterte yun eh. Kayo ang may capacity na pumatay kasi puro kayo pagpatay ang bukang bibig nyo. Tapos sasabihin ni Sara Duterte may threat sa buhay niya, di ba? Tingin ko nga parang may pagkabaliw. Yung mata nanlilisik na gano'n di ba? Parang sabi nga ng mga netizen habang ini-interview, kakaiba yung kilos ng mata Parang either pang mental, kung hindi pang mental, pang kulungan talaga. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Anong masasabi ninyo? Ako, yun ang observation ko Ang tingin ko talaga dito, nagwawala na si Inday Takaw kasi booking talaga At ang matindi dito, yung huling investigasyon, baka ipatatawag na yung mga iba pa. Kasi bukod pa dun sa confidential fund, meron pa silang kaso na na pwedeng kasuhan ng bribery, yung white envelope naman, na booking din, inamin din na talaga nagpapamigay ng envelope sa mga superintendent ng DepEd. Para saan, di ba, mga kabunyog? So, ang dami talagang kaso po ang daming kaso. Hindi talaga ma-deny yung ginawa ni Sara Duterte pagnanakaw, ngayon nga, nagkakapatong-patong kasi pinagbabantaan niya pa si Marcos. Sabi nga ni Bato, let's ready to rumble daw. Paano yan? Talagang magra-rumble na kayo siya. Nagsalita pa si Martin Romualdez. Palaban na rin si Martin Romualdez. Diba? Tayo naman, alam niyo mga kabunyog, wala naman tayong kinakampihan dyan Time and again sinasabi natin. Wala tayong kinakampihan dyan. Marcos Duterte, kung sino man. Ang mahalaga sa ating katotohanan, katarungan. Kung may ginawang katarantaduhan, parusahan, ipakulong, hustisya. Diba? Anuin natin yan. Ihabla natin yan. Kaya nga anong mangyayari kay Sara Duterte? Niluluto na yata impeachment. Mukhang 100% may impeach po siya sa House of Representatives and then matatransmit yan sa Senado. Diba mga kabunyog, mga kababayan? Sabi ni Gerson Dagoon, sira ata ang FB Sir Kulek. Sira ba? Bakit nyo nasabing sira? Sira ba yung FB? Kasi minsan hindi nga yung comment section hindi ko mabasa dito. Kaya nandito ako, nakaharap ako sa laptop ko. Pero yung aking camera ay yung aking ang ginagamit kong pang-vlog itong aking cellphone. So binabasa ko yung comment nyo sa dito na lamang sa sa aking tawag dito sa aking laptop. So bakit di ko mabasa Anyway, gusto ko pa lang basahin o baka sa aking setting mga kabunyog, mga kababayan. So anyway, baka sa setting yun. Kaya di ko tuloy mabasa ang inyong mga comment. Pero ano sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Batiin ko lang, Ma'am Sir Arcel Anyes, alam ko nanonood ka. Sir Arcel Anyes ng CDO, Sir Jimmy De Vera, mga suki natin yan Kaya nakakabisado ko na rin mga pangalan ninyo. Yung mga suki natin dito sa Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Tapos ngayon, ano pa bang mga pa-eksena ni... ito pang eksena ng mga Dutads nagrally naman, sila Eric Celis. Sa 10-10 naman kayo. Umabot ba ng 500 Diba? May nagrarally dun sa Veterans Hospital, may nagrarally dyan sa EDSA Shrine. Ano ba talagang gusto ninyo, di ba? Punuin nyo na yung EDSA, di ba mga Dutads? Di ba sabi nyo, sabi ng mga Dutads sa comment section, 32 million ka ang bumoto sa'yo, Inday.
Solid Duterte, 32 million. Oh, Antigre na kwek-kwek. Oh, 32 million pala kayo mga Dutards. Punuin nyo na yung EDSA. Now na. Ipakita nyo na. Diba? Ano pang ano nyo? Oh, joint force na. Yung puwersa ni Kibuloy-Loy. Yung mga panatiko ni Duterte. Oh, yung mga taga-suporta ni Robin Padilla. Mag-join force na kayo ngayon. Oh, total sabi nyo 32 million. Eh baka yung mga nagko-comment na Dutards yan mga trolls pa. Oh, di ba mga kabunyog, mga kababayan? Eh ang nakikita ko parang 500 o 200 yung natatawa nga ako dito kay Bocal dito kay Calvo kay Eric Celis kung ano para sa bayan. Ano para sa bayan sinasabi mo sinisisi na naman mga NPA komunista. Ang layo ng ano mo, tuktok mo naman di ba? Ang layo. Pinag-uusapan yung pagnanakaw ni Sara Duterte. Ibibintang na naman sa NPA. Ito talagang si Eric Celis talaga. Ano sa tingin nyo? Ang layo ang layo na ng mga etong sila Cardema, ay sus. Bakit nyo na naman isisisi na naman sa mga Makabayan Black daw, mga NPA? Ang layo ng topic nyo. Nabuking ang pagnanakaw ni Sara Duterte at nagsasalita siya ngayon dyan ng mga kabaliwan. O ngayon, kinakasuhan siya dahil death threat yan Ginawa mo sa presidente ng Pilipinas? Ginawa mo sa first lady, sa presidente, sa speaker? O kahit sabi mong, wag na lang presidente. Kahit karaniwan tao, pwede ba magbabanta ka sa tao? Di death threat yan, di ba? Yun nga karaniwan tao ang pagbantaan mo papatayin kita di death threat yun, kaso yun presidente pa kaya talaga namang ano yan, di ba? Talagang may mga batas dyan hindi tayo kumakampi kay Marcos, sinasabi lang natin yung totoo, di ba mga kabunyog, mga kababayan? Tapos ngayon ide-deny na naman niya na yan ang mahirap. Magnanakaw tapos magpapaawa. Magmamatapang tapos magpapalusot. Di ba? Laging ganun ang pattern nitong mga Duterte na ito, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kunwari, kakasa, pero ano bang nangyayari? Kakasa. Mag-rally na kayo. Punuin nyo na yan. Panawagan, mga Dutards. Ipakita nyo ngayon yung 30 million nyo. Nauna. Di mapapahiya si Kulek Soliman. Yung oposisyon, kung may 1 million kayo dyan sa EDSA, mapapahiya ako. Totoo nga, di ba? Hindi pala mga bangaw at langaw ito mga Dutards. Mga totoong tao pala to, di ba? Di ba? Ipakita nyo, 1 million kayo dyan sa EDSA. May nasabi pa si Sara Duterte tungkol kay Ninoy Aquino. Ang labo kumbaga ginagamit mo na yung issue ni Ninoy Aquino. Kasi daw, talaga naman daw pumalag yung taong bayan nung pinatay si Ninoy Aquino ng mga Marcos, di ba? Anyway, ibang topic yun. Ang sinasabi ko lang, kinukuha pa ni Sara Duterte yung simpatsya naman ng mga dilawan, ng mga kakampings. Siyempre, yung issue na yan ng EDSA, kay Ninoy Aquino, issue yan na pinangahawakan ng mga dilawan, ng mga kakampings, even ng bunyog. Pero, ginagamit ni Sara yung issue na yan para maganap siya ng kakampi. Pero, wala hindi epektibo. Kasi paano naman siya kakampihan ng mga kakampings o dilawan magnanakaw siya, mamamatay tao siya, di ba? Kumbaga, let's face it na talaga na lahat ng barahan ni Sara Duterte, sunog na. Ano pong ibig sabihin kung sunog na yung barahan ni Sara? Lahat, ginawa niya na, pumunta na siya kay Leni Robredo, nanunuyo na siya kay Leni Robredo dun sa Naga. Tapos, ano pang ginagawa niya? Ngayon naman, yung Ninoy Aquino naman daw, ang nagpapatay daw si Marcos, kinukuha niya yung simpatya ng mga dilawan, ng mga kakampings ng mga Maka-Aquino. Tayo sa bunyog, hindi tayo pwede maloko niya ng mga Duterte kasi from the start, markado sa atin yan di ba? Na yan ay talagang bulok yan. Kaya, hindi tayo magugoyo yan ng pamilya na yan di ba? Ang dami po. Ngayon, yung mga Duterte, mga DDS, nagrarally-rally dyan.
Pero dati, sinasabi ng mga dutats, yung mga nagrarally, NPA, komunista, o ano ngayon kayo dyan? O, kung ibalik sa inyo ngayon yan, o kayo, galit kayo sa rallyista, ba't nagrarally kayo ngayon? Palpak din yung rally nyo. Bakit hindi magpakita si Roque dyan? Yung wanted na si Roque, magpakita ka nga, matapang ka eh. Papost-post pa sa Facebook eh, suportahan ng si Sara Duterte, o magpakita ka na Roque, nakarestuhin ka na, suportahan pala eh. mahirap sa inyo. O, sabi ni Kibuloy, ilang milyon ang ano niya? 8 million? Oh, rally nyo na 8 million nyo. Oh, dagdagan nyo ng Dutards. Oh, di plus kay bagay, isa lang naman halos yan. O, yung mga panatiko ni Kibuloy, sabi niya 8 million daw. Oh, yun ang mga 32 million na bumoto daw kay Sara Duterte. O, sige na. Ipakita nyo nga. O, di ba? O, wala. Sabi ko na naman mahihiya nga yung langaw sa inyo eh. O, buti pa yung mga leftist, pag nagrarally kasama ng bunyog, makapal kami. Talagang halos kahit pa paano madaming tao. Dyan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Simple as that eh. O. Ngayon, ang ano po dito, ang tingin ko dito, talagang may magkakaroon ng pagbabago sa polisiya ni Marcos tungkol sa ICC. Tsaka itong mga kinakasang mga kaso na ito, seryoso po ito. Kaya alam ni Sara Duterte na anytime pwede siyang arestuhin, kasuhan at ipaaresto. Ang hindi ko lang alam, yung mga ganyan ba may piyansa ba yan? Lalo't presidente yung binantaan mo. Di, parang aggravating circumstances yun. Mas one notch higher yun eh. Kasi iba yung binantaan niya eh. Hindi lang naman karaniwang tao yan eh. Pangulo ng Pilipinas eh. Di ba? So, again, sinasite ko lang yung kondisyon. Kasi nung panahon ni Canor Duterte, meron din netizen na nag-post na magbabayad siya ng 50 million. Pero yon hindi naman realistic yon. And yet, yung teacher na yun na netizen, hinuli ng NBI. Dito kay Sara Duterte, kung sinasabi niya may kinausap siyang tao na papatayin, believable yun eh. Bakit ka mo? Talagang naman gawain nila yan di ba? Sinasabi nila Matubato, Las Cañas, talagang mga mamamatay tao itong mga to. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So, walang question po doon. Ano pong masasabi ninyo mga kabunyog, mga kababayan? Kaya nga, yan. Sana makita ko na mga comment nyo. Nagtatago ang mga comment. Yan. Live chat. Bakit kaya hindi ko makita ang mga live chat? Yan. Yun, nagpakita din. Sabi ni Mario Torres. Sabi ni Mario Torres, mga ganyan, talino, hindi dapat paniwalaan, traidor yan. Di ba? Tignan po natin. Nabili na ang taktika ni Sara, sabi ni Per Basilio. Kaya nga, lahat ng mga ginagawa nila sablay. Nagbubumerang eh. Sila yung nasasabugan eh. Sa sarili nilang bomba. Kumbaga, sabi nga, una, scripted eh. May script sila Sara. Pupunta siya dun sa kulungan o dyan sa detention room ni Sulaika Lopez. Tapos, ang script ay magdadrama-drama. Kaya lang, nawawala na rin siya sa tono. Nawawala siya sa script. To the point na nasabihan niyang nakausap niya yung papatay po kay Marcos. Sablay na sablay yun. So, dahil nawala na sa script, wala na, sumabog sa pagbumuka nila yung sarili nilang propaganda. Di ba? Si Canor ngayon, sinasabi, si Marcos daw ay adik, hanggang kailan daw susuporta ng masundalo yan, ng military. Ngayon, kakasuhan, pinapag-aralan yung kaso sa kanya ng DOJ kasi inciting to sedition po yun. Another na naman yan. So, lumulubog talaga ang Duterte, bawat galaw nila, para silang nasa kumunoy. Sila talaga ang lumulubog dito, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi nga, ang dami kong nababasa po, ng mga comment. Naku, sayang lang boto ko sa iyo, Sara. Siraulo ka pala. Pero sabi mo, akala ko matino ka eh. Siraulo ka pala, di ba? So, kumbaga yung mga maraming bumoto kay Sara Duterte, may realization sila na talagang siraulo ito, di ba? Talagang ito, balasubas, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Lenny Garcia, puro desperate move. Si Sara po yan, tama yan Ma'am Lenny Garcia. Ang tawag nga yan, desperate move eh.
kahit may script sila, hindi na nila makalkula yung kanilang emosyon. In the end, sila ang nasasabugan ng sarili nilang mga pakana. Di ba, mga kabunyog? Kaya mga drama-drama nila, Zuleika Lopez, paiyak-iyak. O, pwede nga ang sinasabi dyan, kaya binabantayan ni Sara yung mga tao niya. Kasi baka anytime pwedeng kumanta. Siyempre, kung habang nasa Congress yun, at nakakulong, isipin ng tao niya, ba't nga ba ako nakakulong dito samantalang yung boss ko na siyang nag-utos ng lahat ng ito, pagkuha ng pera ng 125 million, 600 million, isipin ng staff. Ito naman boss kong si Sara Duterte, nakalabas ngayon dyan. Malayang malaya, samantalang ako dito nakakulong. So, ang tendency talaga na yan, ng mga tao ni Sara, pwedeng kumanta yan. Kaya lang, sinasabi nga ng ilang observation na pinupuntahan talaga ni Sara doon para hindi kumanta. Kumbaga, binabakuran. Sige namang drama tong si Zuleika Lopez. Hindi naman siya ililigtas ni Sara Duterte Wala namang maniniwala doon sa sinabi ni Zuleika Lopez na hindi niya alam ang confidential fund. Isang malaking katarantaduhan. Chief of staff ka, hindi mo alam yung diskarte ng mga disbursement officer dyan o kung saan binibigay ang pera. Napakalaking katarantaduhan po niyan. Diba mga kabunyog, mga kababayan? Tapos dadaanin mo ngayon sa iyak-iyak, diba? Walang magagawa Alam din ni Sara Duterte, powerless siya. Kahit dahil siya mismo kinakasuhan na. Sama-sama na po sila dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Diba? Mga kabunyog, sabi ko sa inyo, bilog ang mundo, diba? Okay. Patugtog muna tayo, mga kabunyog, ha? Wala yung sound, talagang walang mga kabunyog, ayan. Yun, lagyan natin na sounds. Bunyog, halika na kasama ka. Sounds. Yan, medyo nagdodoble-doble yung ating no? So anyway, yun nga po mga kabunyog. Marami ng mga eksena na lumilitaw ngayon. Yan namang mga parali ng DDS, wala namang po mangyayari dyan. Mag-uuwian din yung mga yan. Kung iyan naman ay bayad, di pagka naibigay ang bayad, mag-uuwian yan. Sabi nung isang Duterte doon, in interview, kami po yun dito, wala lang uwian. Para kay Sara, wala na daw uwian. Di wag ka umuwi hanggang gusto mo, di ba? Di ba? Hamon sa inyo yung mga Duterte. Punuin nyo ang EDSA, mag-rally na kayo. Pakita nyo. Yung 8 million ni Kibuloy, lumabas na kayo. O yung 32 million ni Sara Duterte, labas na. Mahal na mahal nyo pala. O baka naman drawing lang. Fake news. Di ba? Yan ang problema di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, nagwawala si Sara Duterte, si Canor Duterte, wala na. Tingin ko talagang yung huling sinabi ni Sara Duterte, napatid na talaga si Marcos doon. Naubos ang pasensya. Naubos ang pasensya ni Bongbong Marcos Talagang sabi niya, hindi ko na ito palulusutin. Siyempre, makikita nyo naman, ang daming sinabi sa totoo lang in fairness naman kay Bongbong Marcos, ang daming sinabi sa kanyang masasakit, bangag siya, everything, di ba? Hindi naman natin kinakampiyan. Pero at least si Bongbong napakaano pa kumbaga, reserve. Ayaw mag-comment, puro no comment na lang siya, lahat ng mga tirada. Ito na nga, ang pinakamalala, napapatayin siya. Ano nga naman yun? Sabi niya, hindi ko na ito palalampasin. Ito yung na to, pagsisiga-sigaan na to di ba? Yun ang sabi mismo ni Bongbong Marcos dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Again, wala tayong kinakampihan na politiko. Again, sinasabi natin kung ano yung totoo, kung ano yung tama, ano ba yung tama? Di talagang ipakulong na yung mga Duterte. Kasi pera ng bayan yan. Tama naman ang imbestiga ng Kongreso at Senado yan In fact, ang bunyog naman, sinasabi din natin, dapat nga hindi lang Vice President ang iniimbestiga ng confidential fund.
Lahat. Oh, kahit sinong Poncio Pilato yan, di imbestigahan, di kung may pagnanakaw, kahit sino yan. I-prosecute ng batas yan, di ba, mga kabunyog? Kaya lang, dito kay Sara nga, garapalan talaga, garapal kung garapal. Makapal pa sa balat ng buhaya ang pagmumukha ni Inday Takaw di ba? Makapal pa sa balat ng buhaya talaga na siya pa ang galit. So anyway, tayo sa bunyog kung ano yung totoo, kung ano yung tama. Mga kabunyog, mga kababayan, di ba? Talagang hindi ko alam bakit hindi naglilitaw po ang comment section, Hanapin ko po uli ang dito para mabasa ko yung comment nyo. Ewan ko ba't dito nag-stack up. Bakit nga ba ayaw dito comment. Yan. Ito yung audience natin, So, dami nanonood sa atin ngayon, Magandang gabi po, sa inyo lahat. Mario Santos, sila Maybel de Los Santos, nanonood sa atin, Ayan, nababasa ko lang naman, Dami dito, Ruel Espiritu, Belen Brioso, Ferdinand Castro, Rolando Chuca, Ronel Espares, yung hindi ko po mababanggit, pasensya na po, Mga kabunyog, mga kababayan, Kuleg Soliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.